Nanay Ninita, Ano? ano yung ginagawa mo? Inaalasan kong balat itong kamuting kahoy. Kamu- Isa lang, ito lang. Saan mo gagamitin yan? Ano lutuin? Saan? Saan mo ihahalo? Tapok sa kanin. Sa kanin? Ah. Isang magandang hapon po mga kalingap. Yan po, ngayon po ay kakapanayamin natin si Jennifer, yung anak po ni Lola Ninita. Yan, para po malaman natin kung ano po yung mga pangyayari dito at kung bakit si Lola Ninita po ay dyan na nakatira sa kubo. Yan, malalaman po natin ngayon kay Jennifer sa anak po ni Lola Ninita. So, tara po, kausapin natin at interviewin natin si Jennifer. Yan, magandang hapon Jennifer. Yan, kamusta na kayo rito? Ito po, okay man, nabubuhay. Yan, kamusta na si Nanay Ninita? Ayan po nga, ano na po siya dyan sa kubo. Oo nga, ba't napansin ko nandiyan siya sa kubo? Ano ginagawa niya? Ba't diyan siya natutulog na sa kubo yata? Ayaw na nga po niya doon sa loob. Ba't yun po, ang dami po niya sinasabi na pinupukpok na po siya dyan sa kwarto ay wala naman po nakikialam sa kanya. So yan yung dati ko pang naririnig sa kanya na mayroong pumalo sa kanya. Yung gano'n, di ba? Lagi daw siya nung binubuhusan ng mainit na tubig, ay wala naman, sino naman po baga magbubuhos ng tubig yan na mainit. Kaya dito siya natulog na sa labas. Opo, nagkusa na po siya dyan na lumabas sa ano po yan, kubo-kubo. Yun nga po, may minsan nagtatalo kaming dalawa at yung bahay niya na ito. Bahay niya po yan, pag ginawa yun para sa kanya, ay ayaw po talagang nakipag-away. Siya pa yung nagagalit pagka pinapapasok mo Opo, siya dyan. may minsan po, burarat na ang mata niya, natatakot nga ako minsan dyan kung ako po yung saktan. Kaya yun po, binayaan ko na lang po siya. Pero sinusuportahan ko po siya ng pagkain. Kung ano pong pagkain namin dyan sa loob. Yun ang kakain din niya. Oo. So, ayan, tsaka dito naman kayo nakatira, dito sa lugar na to, di ba? So, ayun, so sa pagkain, okay naman kahit papano nakakaraos naman Ay, kayo. opo, may minsan po ay kahit po yung kain namin ay kakaunti, pinagkakasya lang na lang po namin suportahan siya ang pagkain. Yan. Ako kasi, pasensya na kayo kung bakit hindi ako makapunta dito madalas kasi nga nasa dait na ako nakatira. Medyo may kalayuan, hindi kagaya nung nandito tayo sa Larap, di ba? Diyan sa may... Yun po, maigi nga po yun nung nandiyan ka pa po sa Larap. Yan, lagi may bumibisita po dito sa amin. Yun po. ngayon, Ngayon po, kadalasan na lang po ay 2 beses may minsan 2 buwan no? na napunta po dito. Ganun ba? So, kasi nung nakita kong maraming nagpupunta dito, kaya hindi na ako gano'n nagpupunta dito dahil alam ko may nakaalalay sa inyo. So, yan, ngayon alaman ko na yan, bihira na lang pala. Siguro pag mayroon akong pagkakataon, Siguro po, meron po sa kanilang mag-sponsor yun. sige, hayaan mo kung meron din sa akin, may magbigay din sa akin or meron tayong sobra sa ating revenue ay papasyal ako dito para kahit bigas man lang makatulong ako sa inyo. Kasi hindi rin ganun kataas din yung revenue ko. So kung may sobra at meron tayong maging sponsor, kahit bigas dadalhan ko kayo rito. Yan, siguro naman yung mga pang-ulam-ulam kaya nyo nang Ay, opo, dumiskarte. gulay-gulay po dyan sa, yun po, may talbos kanggos, talbos kamuti. Ay po ang pinagtsatsaga namin, may minsan po yun, pag nagkakakuha po ng kunting pambili, naman po kami, pipilit man po kami maghanap ng iduduksong doon sa pagkain namin. Ngayon, nakabili ako 5 kilong bigas at saka si Roda Mix Vlog, kasama si Founder Ann. Nakabili naman sila ng isda na ukulamin nyo ngayon. So sana kahit papaano makatulong yan. Yaan mo pagka sa mga susunod na araw, linggo, kapag nakaluwag-luwag ako, dadalan ko kayo dito kahit bigas. Yan, kahit bigas lang. Yan, basta meron na ako, kung meron tayong sobra, bigas, yung pang-ulam nyo, dadalan ko kayo dito. Yan, para kahit papaano makatulong sa inyo. Kamusta naman yung pag-aaral ng mga anak mo?
Ayun po, okay man. Kahit po sila walang baon, sige lang po ang pasok na basta kumain lang sila ng almusalan. Nauwi may minsan po sila tanghali. Nakakakain naman sila. Di, alam ko yung anak mong isang babae, si Shine, may sakit yun, di ba? Opo, na hospital nga lang po, napatikapan ko nga lang po yun nung ilang araw pa lang po ang nakalipas. Ayun po, nanghingi po ako talaga ng pilit naglapit pa ako sa mayor. Ito lang wala po talaga kaming maanuhan. At ito nga po ang hirap. Yan, eh. So, at least ngayon alam ko na kung ano yung sitwasyon nyo dito. Malalaman din ni Kuya Bal kung ano yung sitwasyon nyo dito, saka kung ano na itsura ng bahay. Ay, ito pa nga po pala kuya, yung pong, siyempre wala talaga po kami maanuhan. Yung pong bubong namin, talaga pong pag nag-uulan, ang hirap po, nalalamak na po talaga ng ulan yung sahig namin dun sa salas. Ay, so sa iyo may nakaumbok yung Opo, plywood. yung plywood pong yun. Gano'ng kalaki yung butas nung ano? Wala po, di naman po makita doon sa kisame. Yun po talaga. So anong kailangan nun? Talaga. Yero o yero o ano o bulkasil? Ay, kung mas maigi na lang po siguro kung kaya po ng yero. At yung pong butas kasi niya, kahit makikita naman po nyo doon sa ibabaw po nung sobra na po ang kalawang. Oh, makalawang na nga nakita ko nga eh. Ang laki po ng, pag nag-ulan siya na kahit po kaunting ulan, umuulan na din doon Natulo na rin sa loob. Opo. So ayan, maraming nakakarinig nito, maraming makakapanood nito. Kung meron tumulong sa atin or kung ano yung paraan na kaya kong matulungan kayo, gagawa natin ang paraan yan, no? Yan, sana panalangin natin na merong makatulong sa atin kahit konti. Kahit yung yero lang, no? Opo. Yero, ilang yero ba yan? Siguro po kahit po yung dun lang po sa kabaa ko na yun, yung Kalahati. siguro po yun ay 4. 4? Opo. Gano'ng Ito lang haba? po. Siguro po yan ay 10. 10 feet. Opo. So, 4 lang na yero. Opo. So, yaan mo pagka merong mga nakatulong sa atin kilala mo naman ako pagka merong nagpaabot sa inyo ay talagang pupunta ako rito para may abot sa inyo ang tulong. Tagal na sana po ako kaya lang po nahihiya na rin po kasi kami na po sa ganyan po na kung po gusto po sana maghingi talaga ng tulong at wala naman po talaga kaming hanap buhay kaya yung pong asawa ko pa may diferensya. Oo nga, alam ko naman yon, alam ko yung sitwasyon nyo. Yan, kaya nga sabi ko nga nagyaya si Roda na mag-vlog kami. Sabi ko, pasyalan natin si Nanay Ninita kasi marami na akong naririnig tungkol dyan sa mga dating vlog. Yan, ngayon, gusto ko kausapin yung anak para malaman ko kung ano yung talagang pangangailangan nila at ano nangyari sa kanila dito. Diba? Para sigurado tayo. Yan. Siyempre, ikaw yung nandito, mas alam mo kung ano yung kailangan nyo rito. So ngayon, yung asawa niya po kasi wala, nasa Manila, po, nagtatrabaho po ng siya. construction. Yan, para may pantustos merong ilan po yung nag-aaral na anak nito. Graduating pa si Shine, di ba? Pareho na po silang high school. O, parehas ng high school. So medyo mas kailangan magsikap ng tatay na kahit na may sakit, talagang nagpumilit na mag-construction sa Manila. So, saludo tayo dyan. Yan, talagang ginagawa niya ng paraan at para may makain sila araw-araw. Tayo naman po dito ay susuporta. Yan, hindi lang kay Nanay Ninita, syempre sa pamilya rin ni Jennifer. So, ayan po, yan mga kalingap. Ang kwento ni Jennifer dito po sa kanila, no? Sana po may sumuporta sa atin. So, ayan Jennifer, yan gusto ko itang bigyan ng tulong kahit papano, no? Yan. Ito po, ito ay galing sa Team Baby Rabay Community. Yan. Tanggapin mo itong 1,000 pesos pang gastos nyo. Meron kang bigas dyan, meron kang ulam. Sa ngayon, may 5 kilo kang bigas. So, siguro sa pagbalik ko, yan, titignan natin kung makapagdala tayo ng 25 kilos na bigas. No, sana merong tumulong pa sa atin.
No? Ano na lang yan, tipirin mo lang yan, yung binigay ko sa yung budget mo. Yan. Ay, hindi ko na binigay kay Nanay Ninita kasi sigurado ko mahihirapan kang humingi dyan. Opo. At pagkatapos niyan, baka mamaya nakukuha lang ng ibang Opo. tao. Hindi po, isa pa po, pag may pira po talaga siya, hindi po talaga siya natigil ng bahay. Gusto po niya, pupunta siya ng bayan, mabili po ng mais na giniling. Mm. Tsaka nga po yung dog food, yun, isa pa nga po yun, sana nga ni Kako, hindi na niya natuko yung dog food. Eh ano mo rin, pero bilihan mo rin kahit na 1 kilo lang. Mhm. Mura lang naman yan, nasa parang 80 pesos lang yata 1 kilo. Mhm. Tapos bilihan mo rin siya ng sinukmani bukas. Ay, malagkit po. Oo. Yung paborito niya na kinakain niya dito na dinadala ko noon. Pakibili mo na lang siya bukas para may almusal siya. So bahala ka na dyan. Maraming salamat sa pag-interview ko sa'yo. Yan panalangin mo lang. Yan, tinira na yung ulam nila. Ng pusa ni Lola Ninita. Ayan. Basta ano mo lang, panalangin mo lang na merong Sana nga po, yun na sumuporta nga sa po atin. talaga po ang ano ko sa ano na may magtulong din naman po sa amin. Kaya nahiya lang din po ako ay ano, tagal na sana po ako ano doon sa nagpupunta po dito sa akin. Kaya nahiya po ako. Sana po maraming magsuporta kay Kuya Mil. Sana naman po para kami po ay matulungan din niya. Nung nandito po si Kuya Mil sa Larap, lagi po niya kaming, madalas po siyang pumunta dito sa amin at tinutulungan po kami na kahit paora-unti na may ano lang po sa amin, sa mga anak ko po. Mga pambaon man lang niya sa nila sa araw-araw. Yun lang po. Salamat Jennifer sa paunlak mo sa akin. Yan, okay. Yan po mga kalingap, mga ate, mga kuya. Yan, ito po yung panayam natin kay Jennifer. Yan, nalaman niyo po kung ano yung mga nangyayari dito sa bahay ni Lola Ninita. Yan, sana po sama-sama po tayo, magtulong-tulong tayo sa lahat po ng mga beneficiary ng Kalingap at sa mga may scout ko pa po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, God bless po and I love you 3 times a day.